hair so healthy, you shine. Pantene. Magandang umaga, Ma'am Cecilia. Kamusta ka na? Mabuti naman. Tulad pa rin ng dati, Juan Maupo Miguel. kayo. Salamat. Juan Miguel, paumanhin ko nakaistorbo ulit ako sa'yo pero importante para sa akin na malaman kung may balita ka na kay Marichuy. Meron, Ma'am Cecilia. Naparito si Marichuy sa bahay. Si Marichuy nagpunta dito. Nakita mo ba siya? Nakausap mo ba siya? Hindi ko po siya nakita. Si Balbina at ang kapatid kong si Rocio lang. May nabanggit ba siya? Sandali lang siya dito. Wala naman silang napag-usapang importante. Ganon? Ba't naparito siya? Sa pagkakaintindi ko, nagpunta si Marichuy sa Mexico para sa nalalapit niyang kasal. Ibig mo ba sabihin kaya siya nagpunta sa Mexico para magpakasal siya? Kung ganon, magpapakasal na ang anak ko? Kanino naman, Juan Miguel? Hindi ko siya kilala. Sinabi ko lang po kung ano sinabi sa akin ni Rocio. Hindi ako makapaniwala sa balitang Sa tingin ko yan. si Padre Anselmo ang mas may nakakaalam ng detalye tungkol dyan. Hindi rin. Sa palagay ko, wala rin siyang alam tungkol dyan. Wala naman siya nababanggit sa akin. Siya lang ang taong alam kong makakapagsabi sa inyo ng lahat ng tungkol kay Marichuy. Siya nga pala, nakita kami nung isang araw doon sa may kalsada. Si Marichuy? Anong pinag-usapan niyo? May nabanggit ba Wala siya? siyang masyadong naikwento sa akin. Konti lang ang napag-usapan naming dalawa pero magpapakasal na nga siya. Dahil tinanong ko siya at ang sabi niya sa akin ay oo. Bilang isang testigo, Padre, ano po ang masasabi mo laban kay Miss Blanca Silva na naririto ngayon? Laban sa kanya? Wala. Pabor sa kanya, marami. Para sa akin, inosente siya. Narito ako para patunayan. Adrian! Marichoy! Kumusta na? Buti nandito ka. Ano meron? Kaninong anak yan? Tinan mo, ang gwapo niya talaga, hindi ba? Siya ang anak ko, Adrian. Maniwala ako sa'yo. Sino naman ang maswerteng ama? Si Juan Miguel, sino pa ba sa akala mo? Yan ang dahilan kung bakit kami biglang umalis dun sa inyo. Lalo na nung nagpakita bigla yung babaeng patay. Ano? Na nung mga oras na yon, hindi pala siya tunay na patay. Pero ngayon, Adrian, totoong patay na siya. Deadball na. Paano nangyari yan? Hindi ba nga? Alam mong pinakasalan ko nun si Juan Miguel, hindi ba? Hindi nagtagal nun kasi nga may nadiskubre ako mahalagang bagay, pero hayaan mo na nga, hindi yun ang punto ko eh. Eh ano? Ganito kasi ang nangyari. Nung nalaman kong buntis ako, nalaman ko na yung asawa niya, na akala na lahat na patay na ng higit 1 taon, ay buhay pa pala at bigla itong nagpakita. Akalain mo yun, patay na, pero parang himalang biglang dumating sa bahay nila na buhay na buhay. Akalain mo yun? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Basta isang araw, nagpakita na lang siya. Buhay na buhay at maayos pa ang lagay nun. Gulat na gulat lahat ng tao. Talaga po? Akalain mo yun, Adrian? Hindi pala siya talagang patay. Nagagawa pa kamong mag-party. Talaga? Hala. Parang telenovelang storya. Tama, mo pero pa. hindi pa dyan nagtatapos ang kwentong yan. Yung sinasabi naming asawa ni Juan Miguel, pinatay mismo dun sa loob ng bahay niya. Wala akong kinalaman dun, ha? Tapos na kami ni Juan Miguel nang nangyari yun. Hanggang ngayon, wala na kaming dalawa. Mas pinili niya yung pumatay sa dati niyang asawa. Pasok, bukas yan. Paumanhin po, Doktor. May tao na gusto kayong makita. Papasukin mo siya kagad, Balbina. Opo, sir. Sandali lang po. Hindi ko siya pinahuli. Dahil sinabi niya sekreto niyo sa gitna ng isang kumpisal. Nasasabi ko na ito ngayon. Dahil naialis na sa akin ang pangako ng banal na katahimikan na meron ako noong mga panahong iyon. Ngayong wala na ito, magagawa ko na itong sabihin. Ako mismo ang nagdesisyon na sabihin yan. Para mabigyan ang akusado ng tamang hustisya. Napakaganda naman na posisyon niyo, Father. Your Honor, dapat sigurong limitahan ng District Attorney ang pagtatanong at pagbigay ng komento sa testigo. Inalis na nila ang karapatang magtanong kanina. Nakikiusap ako sa District Attorney na umiwas sa pagbibigay ng komento. Nais ko pong maitala ang aking komento, Your Honor. Wala ka na sa lugar. Pinaubayan nyo na kanina sa depensa pagkakataong matanong mo ang testigo. Kung gusto mo magtanong o kaya baguhin ang mga pagkakamali niyo, kailangan nyo maghintay sa pagkakataong makapagtanong muli sa ating testigo. Kaya manahimik ka muna dyan at tumupo. Magtanong na muli ang depensa. Ano pa ang mga pwede niyong sabihin sa amin, Father? Pakiusap, sumunod po kayo sa akin.
Tuloy na po kayo. Juan Miguel, Mabuti nagkita tayo. ako rin, Juan Miguel. Get 3 times conditioning. Pampers Active Baby. Falling hair. Bago ka ma-knock out niyan, subukan mo to. Tanggal na ang dandruff, nakatutulong pang bawasan ang falling hair. New Head and Shoulders for Men Hair Retain. Bago ma-knock out ang buhok mo. Tita, matagal na ako walang balita sa'yo. Naglalakbay ako kung saan-saan. Pagkatapos ako na nagpapatakbo ng asyenda ng aking mga magulang. Pero makailang beses na ako muntik na tawagan ka sa telepono. Kaso nga lang, may mga bagay na bigla na nasusulpot kaya hindi ko na nagawa. Ano nga palang dahilan na tapadalaw ka? May tao ako hinahanap. Isang babae ang pakay ko. Tapos na po ang costume ko at ang ganda-ganda, Aling Kande. Kailangan ko na lang ngayon subukan ng makeup at yung wig na isusuot ko. Yung wig matatagalan pa. Magsusuot ka ng wig sa palabas niyo. Ano na ba kulay Aling yun? Kande, blonde na wig daw sabi ni Amador. Ay, ano ba naman yan? Parang ang pangit nun. Pilay na nga yung karakter tapos blood pa ang buhok mo. Wala na makakakilala sa'yo niyan. Para sa akin, mas maganda yon. Alam niyo ba kung bakit? Ganito yan kasi. Sabi ni Amador na yung pangalan ko ilalagay siya doon sa taas sa labas ng entrance. Yung nandun sa harap ng teatro, yung nasa itaas kung saan nakalagay yung mga pangalan ng mga palabas at ng mga artista, pati ng mga cast. Ano ba tawag doon? Marquis o Marquis? Basta Marquis yata yun, alam ko. Alam ko na, billboard. Yun nga po yun. Pangalan mo bang totoo o yung isang pangalan mo? Gagamitin yung pang-artista na pangalan ko. Ah. Nakausap na ni Amador ang mga press at magsisimula na silang gumawa ng ingay tungkol sa palabas. Maglalagay din sila ng mga larawan, yung mga kinuha nila nung nagpunta kami sa istasyon, kaya malamang makikita ko sa dyaryo. Nakita niyo ba yan, sir? Pinag-uusapan nila si Alejandra Robles. Siya at si Marichoy ay isa lang po. Yan ang pangalan niya bilang artista. Nalalapit na sa wakas ang paglabas sa teatro ng artistang si Alejandra Robles. Siguradong hindi na mahihirapan si Ma'am Cecilia na hanapin ang anak niyo, Sir Patricio. Isang babae? Oo, isang babae nga. Kailangan ko siya makita. Kahit ano mangyari, kailangan ko siya makita at matagpuan. Nagpakita na si Marichoy. Talaga? Ay, naku Marichoy. Nakalayo ka na ba talaga tulad ng sabi sa'yo noon ni Amador? Minsan nagdududa ako. Tanga pa rin naman ako katulad ng dati. Ay. Palagi ako nagkakamali, lalo na pag nasa entablado na ako. Ay, naku naman. Pagtatawanan lang nila ako. Hindi ko kakayanin yun, no? Diyos ko, kaya ko to. Mas masaya pa ako nung asawa pa ako ni Juan Miguel. Kasama ang anak namin. Ang isa na nagpapahayag yun ng pagmamahal sa tao. Para itong proteksyon. Para sa mga labi? Aksidente yung kanina. Talaga lang, ha? Dapat kasi sa pisngi kita halikan. Kaso sa labi mo ako napunta ng hindi sinasadya. Hindi tayo pwede magsama dahil hindi yun ang tadhana natin. Kailangan ko lang isipin ng anak ko at paano siya bubuhayin. Yun nga lang, bakit kailangan ipilit ni Padre Anselmo na makilala ko mga tunay kong magulang kahit na ayoko silang makilala? Bakit pinipilit niya ako lagi na makilala ko sila? Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bakit mo nasabi yan? Paano mo nasabing nagpakita na si Marichoy? Tingnan mo,